Itago niyo na lang ako sa pangalang Paul, 36 years old, may 5 anak at hiwalay sa asawa. Isa akong OFW sa bansang Japan. Mahigit 6 na taon akong nagtatrabaho dito. Napagdesisyonan kong lumabas dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas at may 5 pa akong anak na hindi habang buhay bata. Kailangan kong mag-ipon para sa kinabukasan nila. Pumayag naman ang aking asawa na itago natin sa pangalang Gemma. Full support naman sa desisyon ko. Smooth naman yung 3 taon ko. Although mahirap talaga siya sa umpisa kasi namimiss ko ang pamilya, pero sa isip ko, kailangan ko itong gawin para sa kinabukasan nila. Every month akong nagpapadala sa Pilipinas. Pinakamaliit na yung 20,000. Minsan naabot din yung 50,000. Yes po, ganun po kalaki. Pero nagbago ang lahat nang magsumbong na ang kapatid ko sa akin. Araw-araw daw nagsusugal ang aking asawa. At ang matindi, yung bahay namin ang ginagawa nilang hideout. Wala nang nag-aasikaso ng mga anak namin. Kung sino-sino na lang ang binibigyan niya ng pera para maghugas ng plato, maglaba ng mga damit. Kinakausap ko ang asawa ko sa mga nalaman ko, pero sabi niya lahat ng yon ay hindi totoo. Siyempre ako naman, si tanga, naniwala. Umabot pa sa point na nag-away kami ng kapatid ko dahil doon. Every 2 years umuwi ako ng Pilipinas. Inaasikaso naman ako ng asawa ko. At the end, namamasyal kami. Kakain sa labas. Pero may isang gabi na umalis si Gemma nang hindi nagpaalam kung saan pupunta. Hanggang sa nag-umaga na lang, hindi pa rin umuwi si Gemma. Biglang may tumawag yung biyanan kong babae, ina ni Gemma, at sinabi niyang nasa kanila daw si Gemma. May emergency daw kaya siya umuwi. Ako naman si tanga ang bilis maniwala. Hanggang sa nakabalik na naman ako ng Japan. Kayod kalabaw na naman para sa future. Lumipas ang ilang buwan, may tumawag sa akin na number lock. Ayaw ko sana sagutin pero all of a sudden sinagot ko. Anak ko palang panganay. Umiiyak siya. Nahirapan magsalita sa kakaiyak niya. Sabi ko, anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Saan ba si mama mo? Sagot niya, Papa, si mama may dalang lalaki kagabi sa bahay. Nanginginig ako sa galit. Pagkatapos naming mag-usap, tumawag na ako sa pamilya ko. Gusto ko nang malaman kung anong pinagagawa ng asawa ko habang wala ko. Kahit masakit, ayun na nga, nalaman ko ginagawa. Lalaki siyang kinabaliwan, hindi lang isa kundi 2. At ang nakakagulat, siya ang gumagastos gamit ang perang pinaghirapan ko dito sa Japan. At nalaman ko rin na ang dami palang utang ng asawa ko. Kinuhanan niya ng motor ang isang lalaki niya at ito yung pinakamasakit. Buntis yung panganay kong babae sa edad na 17. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Noong mga panahon na yon, napaluhod ako na lang ako at tinatanong ko sarili ko, may kulang pa ba? Mali ba ang desisyon ko na magtrabaho sa malayo? Mali bang isipin ko ang kinabukasan ng mga anak ko? Naawa ko sa mga anak ko, lalong-lalo na yung buntis kong anak. Ang bata pa niya para doon. Hanggang sa nakauwi na ako ng Pilipinas, pinuntahan ko yung asawa ko. Tinanong ko siya kung ano ba kasalanan ko para gawin mo sa akin lahat ng to. Sagot niya lang sa akin, okay lang sa akin kahit maliit sahod mo. Basta magkasama lang tayo. Oo, sinuportahan ko ang pagtatrabaho mo sa labas. Pero deep inside, hindi ko kaya yon. Sana hindi ka na lang nag-abroad, Paul. Buo pa sana ang pamilya natin ngayon. Umalis na ako. Hindi ko kayang makinig sa mga rason niya. Siguro may pagkukulang ako, pero hindi sapat yon para magloko siya at babayaan yung mga anak namin. Ipinasa Diyos ko na lang ang lahat. At nagdesisyon akong maghiwalay na lang kami. Nanganak na ang panganay ko. At nasa puder na sila ngayon ng magulang ko. Patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho sa Japan para sa mga anak ko at sa apo ko na rin. Sa ngayon, nagpaparamdam pa rin ang asawa ko. Gusto niyang magbalikan na lang daw kami at hindi na daw siya uulit. Pero sabi ko sa sarili ko, tama na. Kung masasaktan man ako in the future, okay lang basta hindi na sa parehong babae. Hanggang dito na lang. Sana'y nagustuhan niyo ang kwento ko. Maraming salamat po.